Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po sa ating vlog, mga kwento at aral mula sa Biblia. Ang ating pong tatalakayin ngayon at pagmumuniin ay tungkol kay Haring Saul. Siya po ang unang hari ng Israel. Ang mga Israelita po, nais nilang gumaya sa mga katabing bayan nila na may mga hari, nanghingi ng hari kay Samuel. At pinagbigyan naman sila ng Panginoon na magkaroon ng hari. Ngunit, ang piniling unang hari ay si Saul. At siya po naman napakabuti ang pasimula sapagkat nung pinahiwatig ni Samuel na pararangalan siya, sabi niya, sino ba naman ako? Galing ako sa pinakamaliit na tribu ng Israel sapagkat galing po siya sa tribu ni Benjamin na alam niyo naman, siya ang pinakabunso sa lahat ng 12 magkakapatid na anak ni Jacob. Pero siya ay binuhusan ng langis ni Samuel at naging hari siya. At bilang hari, sinamahan ng Panginoon sa kanyang pakikipaglaban sa mga kaaway ng mga Israelita. At sa kanyang pakikipaglaban kay Amalek at kay Agag at yung mga Amalekites, ay tinalo niya sila. Ngunit binili ni Samuel, patayin mong lahat ang mga mamamayan ng Amalek at ang lahat ng mga hayop. Ngunit alam po ninyo, nung magwagi na si Saul, pinatay niya yung mga walang silbing hayop, walang kwenta mga hayop. Pero yung mga hayop na malulusog, magaganda, at saka ang hari na si Agag, hindi niya pinatay. Binihag lang po niya. Nako! Nagalit po si Samuel at tinanong niya, bakit di mo sinunod at pinatay ang lahat ng mga hayop at pati na si Agag natural, sana dapat patayin. Sabi ni Saul, gusto kong mag-alay ng mga sakripisyo sa Panginoon. Kaya itong mga hayop na magaganda, hindi ko pinatay. Nako, dito po sinabi ni Samuel yung mga napaka-importanting mga kataga. Sabi niya, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obedience to the Lord's command? Yung po bang sinasabing better obedience than sacrifice? At dahil po dito, nagalit ang Diyos kay Saul at tinalikuran na siya ng Panginoon Diyos. Ito po ang totoo. Maaari ka magsimula na mabuti. Ngunit pag hindi ka sumunod sa Panginoon, mapapasama ka. Kahit na hinirang ka pa ng Panginoon, pag hindi ka naging masunurin sa Kanya, ikaw ay mapapahamak. Obedience is better than sacrifice. Susundin mo ang utos ng Panginoon. Ano man ang kanyang iatas, gawin mo. Ang salita ng Diyos ay dapat na mas importante kaysa inaakala mong mabuti. Harinawa po, matuto tayo doon sa nangyari kay Saul. At tayo rin, unahin nating pakinggan at gawin ang salita ng Diyos. Unahin natin ito kaysa ano pa mang magaling na iniisip natin na baka makatutuwa sa Kanya. Obedience is better than sacrifice. Kung po kayo makalilimot, mag-subscribe sa ating vlog, Friends of the Divine Mercy Foundation.